Well, I feel good, good, good. Well, I feel good, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, good, good? Do you feel good? Then clap your hands because there's something about the Spirit. Blessed Thursday evening, Team Focus! Maganda. Wala pa. Aray ko. Bakit naman thank you for watching yung See nailagay you next nyo? episode na daw eh. Pang see you next episode na kagad. Ano ba naman yan? Wala namang ganunan. Inunahan. Maganda gabi sa inyo lahat and welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive Team Focus. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. And of course ay magandang gabi rin sa ating North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga kapwa ko po area leaders. Magandang gabi sa inyo lahat. Of course, to my area Southeast family, a blessed Thursday evening sa inyo, Chosen G's. What's up? Chosen G. Yes. Ang mga Chosen Generation. Magandang gabi sa inyo lahat. And of course, sa aking mahal na asawa, Mami Shoben, Baby LG. Kamusta kayo? And magandang gabi sa inyo. Hope you're watching. And sa lahat, busy and si Mami Shoben, iniwan ko yung nagtutupi. Wow. Yan, kaya stay put and enjoy listening. Of course, ay shout out sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Balik na kayo sa normal na buhay ninyo. Balik eskwela na. Yep. And, pero pambira. Anyways, mamaya sabihin ko yan. Mamaya papawiluhin ko muna. Sir Dominic, magandang gabi sa'yo, Sir Dominic. Amen, magandang gabi. Magandang gabi ulit, Sir Maki, Sir JJ. Magandang gabi. Of course, shout out din kay Pastor Hill. And shout out din, of course, sa mga area namin. Tribe of God, magandang gabi. I hope you're watching, lalo na yung mga young people namin dyan. Okay, nag-send ng kaibigan natin dito ng link. I hope you're watching. And of course, nasenendan ko na link kanina, Trixie. Si Trixie pala nagparamdam. Magandang gabi sa'yo. And John Debs, I hope you're watching. Magandang gabi. And di pa umuwi, di ko pa nakita ngayong araw na to. Si Mami. Okay, I hope you're watching na rin. Yan, magandang gabi po ulit. Brother JJ. Yeah, Jay, magandang gabi. Magandang gabi, sir. At magandang gabi sa inyo lahat, Team Focus. At sa lahat ng mga nanonood dyan, good evening. Sana ay kayo ay komportable and you are ready to listen. Amen. As we have dito sa ating program. Siyempre, shoutout po sa aking area, ang West Bank family, sa aming area leader, si Sir Noel Gumabay. Yan. At siyempre, yung aking kapatid dyan, si Jeremiah, na ewan ko saan na siya. Sabi niya, pupunta daw siya eh. Pero wala pa po siya. At siyempre, si Aris, at siyempre ang aking magulang, si Mommy at si Daddy. Hope you guys are watching. At sa mga sinendang ko rin po ng link, keep watching upang may matutunan tayo. Yun lang, sir. Yan, and of course, siyempre sa lahat ng mga stations natin na kabilang ngayon, shoutout sa inyo. Shoutout sa Kaasi Station, birthday ni Brother Mark ngayon, Kaasi. Wow, Shoutout sa inyo. wow. Brother Mark, happy birthday. Yan, Mark, happy alam mo birthday. Mark, paramdam ka. And isa pa, meron tayong bisita dyan, si Cristel Adolfo. Yan. Si Sister Cristel. Nasa Sister Cristel? Yan. Shoutout sa'yo, ate. At magandang gabi sa'yo. And of course, syempre, happy birthday din kay Sir Janus Carlos, smile ka Villanueva. Carlo, nakasimangot ka. Yeah, happy birthday kay Sir Janus Villanueva. Sir Janus, happy birthday sa'yo. Yep. Okay, dami palang may birthday ngayon sa area natin. No po.
And of course, syempre, to our beloved pastor who is the executive producer, the director Amen. of the program Staying Alive. Magandang gabi po sa inyo, Amen. Pastor Hill. Ingat po kayo, biyahe pa uwi. Pambira, pumunta sila ni Pastor Arnel Arquesola doon sa The Baptist Ranch. And nag-meet sila doon, kasama niya ating pastor. And of course, si Monsignor Dandan Ramos kasama din nila. Danilo Ramos. Shout out kay Pastor Hill, kay Pastor Arnel, and kay Monsignor Dandan Ramos. Sir Dan, baka Hindi. naman Sir Dan. Oo, nagsama-sama sila dun sa Ramos. And ngayon ay sabi ni Sir Jow, pauwi na sila parehas. Yan. Shoutout sa iyo, kapatid. And we're live now. Shoutout sa iyo, kuya. Ingat kayo pauwi. Yan. Pauwi na rin sila. Yeah, pauwi na rin. Palawon. Si Sir Jow nag-preach sa Ramos. Siya nag-preach ngayon doon. Okay, so again, alam niyo maganda. Alam mo Sir Dominic, kasi nung nakaraan, by the way, hindi ko alam, na-announce mo ni Pastor Balikatan nung Wala pa, Wednesday? wala Wala pa. pa. Pero we have a date eh. Meron na. Alam na, boy. May date na for the baligatan ng ladies at ng mga men. Pero di ko pwedeng sabihin, baka masisante tayo sa trabaho. No? Hayaan natin ang ating mahal na Ang pastor. magandang yan, Sir, ipag-pray na lang nila yung Yun. bus. Amen. Ito nga yan, Sir Dominic, kasi nung nakaraan, nag-schedule kami ni Pastor Hill kasi marami nagpapaschedule ng Bus. revival ng mga yes. pastors, di ba? Ah. Yung kanya-kanya na revival. So, nagpapaschedule sila. Sabi ko, busy ako. Unlupit, Hindi, boy. hindi. One Oo. set o one set. Si Pastor yan, si One Pastor. set o. Yung tropa natin, one set. One set o one set. Sabi ko, sige po, nag-schedule kami ni Pastor. Habang nag-schedule kami, nabakante ngayon yung isang buwan ng hindi ko muna sasabihin. Huwag muna. Oo. Kasi nga, wala nga nagpalagay doon kasi kailangan malaman muna yung schedule ng balikatan. Yeah. Kasi, bakit naman kung magpatong-patong, syempre yung mga churches, gusto rin nila maglagay ng delegates, di ba? Yes. Tama Yep, naman, yep. di ba? Maglalagay sila ng delegates. So, tinanong ko kay Ma'am Sai, kasi yung sabi ni Pastor, kailan yung tapos ng klase? Ang haba pala ng bakasyon ng estudyante ngayon. Yeah. Ay, talaga. Isang month, sir. 1 month. O di, One one and a half One eh. and a half. Mahaba, boy. Mula March 31, Sir Dominic, ang pasok ay June 16. Oy, sarap, boy. Yun na yun. Legit, ewan ko lang sa college siya. Ewan ko sa college kung kung ganun din. Kasi DepEd to eh. Yeah. Ewan ko May iba sa na naman. college kung parehas sila na Of course, syempre, yung mga may triceps, huwag na kayo umasa. Mangarap na lang kayo. Mangarap na lang kayo. Mangarap na lang kayo may holiday. Yung mga may triceps. Aray ko. Pero, ang haba nun. Yeah, Yes. yeah. Sipin mo March 31 to June 16, kung ikaw ay elementary to high school, pambira, pagpasok mo, wala ka talagang matatandaan. Sa haba nung na yon. Kaya, anyways, kaya siguro doon ninyo team focus na kasi kayo yung karamihan ng nasa team focus ngayon, ilan pa lang naman nata ang nasa college, di ba? Yes, hindi pa Karamihan na nasa team focus ngayon ay nasa ganong stage pa kayo ng bakasyon. So, kaya yun ang pinakamaganda. Pag once na nag-drop na yung bakasyon, ewan ko ayon kasi sa tiningnan namin ni Ma'am Cyril, Grabe, Jun. sureball na eh. Kumaga, permado na ni DepEd Secretary, ni Senator Win. Yan. So, permado niya na. So, Alam mo, I don't boy. know if there will make some Ano. changes pagdating sa ganyan. Pero sa haba nun, kapatid, ang dami niyong pwedeng magawang kalokohan. Yeah. Ay, kalokohan. Oy, Ang hindi, dami hindi. niyong Opportunities. opportunities na ang dami niyong pwedeng magawang para sa simbahan. Amen. Yes. Yan. Para kay Lord. Para kay Lord. Yan. Yan, tatandaan ninyo. Kaya huwag niyong imimiss ang mga programang pwedeng Amen. lumabas dyan. Amen. Isa na dyan, syempre, Sir Dominic, Brother Jay, ay yung tinatawag nating balikatan. Yup. Yan ay magaganap sa abangan ninyo ang announcement ng ating mahal na pastor. Okay? Okay. Kaya, ito, sigurado ko, kung yung nakaraang balikatan ay exciting, mas exciting itong Oh, balikatan boy. ngayon. Syempre, Amen. yung Gideonites, yung grupo namin ng ating mahal na pastor, may inihanda yan para sa balikatan. Uy. Sana mangyari yan before balikatan. I'm telling you, mga lalaki, kung medyo tagilid ka sa pagkalalaki mo, magbakasyon ka na lang. Pero sinisigurado ko sa inyo, you will enjoy this summer. Kaya Amen. abang-abang ang summer natin. Yup.
Ang maganda kasi dito, Sir Dominic, ako nagpapasalamat naman sa administrasyon natin. Wala naman tayong, alam mo, yung mga, hindi tayo nakikisali dyan sa mga pangit na administrasyon, ganito, ganyan. Dito kami kampi, dito kami kampi. Wala yan sa atin bilang isang Kristiyano. Yan, tatandaan nyo, mga young people, makinig kayo na maigi, ha? Hindi porket young people, sasali-sali ka sa mga party-party list. Okay, mas maganda. Rally. Mas maganda na nung sumali ka sa Christmas party kaysa sa party list. Seryoso yan. Tatandaan nyo yan. No, kasi alam nyo kung bakit. Ang bawat pangyayari sa buhay natin, sa mundo na ito, may purpose yan. May ganap yan at alam ng Diyos kung bakit sila ang pinahintulutan niyang umupo sa pwesto. Amen. Yeah. Lahat yan, tandaan nyo, lahat ng pangyayari sa ibabaw ng mundo na ito ay may kinalaman ng Diyos. Yep. Hindi pwedeng walang kinalaman ng Diyos. Pag bakit kurap yung pinaupo ng Diyos? May gustong ituro ang Diyos. Lahat yan. Tandaan nyo, mga kabataan, may kinalaman ng Diyos dyan. Kaya, huwag kayong papanig sa mga side-side na ganyan, no? Tinan nyo, tinan mo kung yung irony, Sir Dominic, Yes, sir. Brother Jay dito. Makikipag-rally-rally ka dyan, pero yung benefit na tinatanggap mo galing din sa administrasyon ngayon. Man. Diba? That's right. Kung That's right. talagang against ka, huwag kang tumanggap. Yeah. Ganun lang kasi. Yeah. Kaya nga, ang pinakamagandang gawin nyo, imbis na manood kayo ng rally at paano yun yung mga GC nyo na invitation na, manood kayo. Dahil dito sa Staying Alive, tuturuan kang mamuhay Amen. ng merong purpose. Amen. There we go. Kaya there we nga, go. ito ang pinag-uusapan. Pasok. Kaya yung pinag-uusapan natin dito. Galing ng-segue. Ganun sumegway. ganun. Pag-aralan yan. Pag-aralan yan. Case study. Case study. Yan ang ating pinag-aaralan dito. Kaya sa lahat ng mga nanonood dyan, just sit back, relax, and enjoy. Humigop kayo ng kape, ano mang hinihigop nyo. Yes. Green Uy, tea. what? Ha? Meron akong green tea, Sir Dominic. Makikita nyo yan. Yung ininom ko kaninang green tea, Oh. galing yun sa isang dahon na pinitas. Yes! Sa bundok. Na dun sa dahon na yun nananalaytay ang hamog ng bundok. Wow! Kaya pag in English, Mountain Dew. Yes! Parang, iniisip ko yung dinidescribe yun, parang lasang Ano yun eh? Yun na Lasang yun. gamu-gamu eh. Hindi, grabe yun. Lasang gamo-gamo. Ano kasi yan? Alam nyo kasi, it's the scientific method of chemical reaction. Oo. Pag ginano mo yung positive sa negative, nag-boom yan. Abangan nyo yan mga Hindi. Team Focus. Alright, so again, tuloy-tuloy tayo. Alam nyo, last week, we had a great topic and ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sabi ko, napakaganda ng topic natin sa pasimula ng taon na ito. Sabi ko nga, ang ating magiging usapin ay quarterly, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Quarterly. So, first quarter, sana wag kang mapagod. Man. Pag napagod ka ng first quarter sa pag-apply ng lahat ng natutunan mo, hindi mo matatapos ang 4 na quarter. Paano pag nag-overtime pa? Yun. That's right. Di ba? So, malaking talo mo dun, malaki ang disgrasya mo dun. And konti-konti, as you can see, ay mag-i-improve itong programa na ito. May mga lalabas dito, may mga commercial break tayong Oy! mangyayari. Yan, biglang may sasayaw dito sa... This program is brought to you by... Pero mag-i-enjoy kayo, kaya keep tuning in because quarterly, ang ating mga topics ay kasi nakakabitin pag months by months. Yeah. Yes, sir. Magpapalit ka, nandoon ka pa lang sa climax. Ang problema, Sir Dominic, yung upcoming month, 28 days lang. 28 days lang ba? February. 29. 28 28 Wala pang days leap lang. year. Wala pang leap year, di ba? Hindi pa tumatalon yung taon. So, sipin mo, 28 days lang sa isang buwan. Ano mangyayari sa topic natin nun? Climax pa lang ng topic natin Pambira, bigla kang tapos na yung buwan. Yes. Yeah. So, in short, ay ang gagawin natin quarterly. Kaya I am pretty sure na meron tayong matututunan. Amen. Last week, ang ganda ng ating introduction. Sinimulan natin yan sa pag-unawa ng living with a purpose. Last week. Last week pala. Last Sorry. Oh, pasulat-sulat ka, di mo naman pala natatandaan. Ibang notebook. Ibang notebook. Malusot pa Last week, ay meron tayong magandang pinag-usapan. Yes, sir. Although, last week, we had a great time with the revival. Yep. Saludo sa mga sumamang young people sa Amen. Old-fashioned Baptist Sa Revival. mga umabsent, sir. Sa mga Yes. alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga sa testimony ko kahapon maliban sa aking team, sa team namin, nila Sir Tony,
saludo din ako doon sa mga kabataang piniling mag-absent. Yes. Amen. Kaya nga sana, yung panalangin ko sa Panginoon, wag naman silang pag-initan sa eskwelahan. Yep. Kasi nakakarinig ako na may Sir, mga... dadagdagan ko lang yung sinabi ni Sir. Personal testimony sa mga umabsent, ibabalik sa inyo ng Diyos yan. Oh yeah. Amen. Oh yeah, Ibabalik totoo sa inyo ng yun. Diyos yan. Totoo yun kasi hindi rin naman nahayaan ng Diyos. Of course, you came there with a purpose. Yes, sir. You meet that purpose, na-revive ka. Amen. At sana wag lang hanggang expressway na pagtawid mo sa pagbaba mo ng Buendia sa Skyway, wala na, yung natutunan mo. No, sana naman wag ganon. At although ganon, sabi, may nakarating kasi sa akin, Sir Dominic, na talagang isa sa mga kasamahan namin talagang sinabihan siya na isang absent ka na lang eh. Pero biyaya ng Panginoon, pumapasok pa rin naman siya ngayon. Yeah. Diba? So, well, anyways, if law will exist dyan, alam ko bawal yun eh. Yeah. Alam ko bawal yun. Well, wala na natin yan. Kasama na yan sa buhay Kristiyano natin. Yan nga ang actually, Sir Dominic, pasok na naman. Yan yung tatalakayin natin ngayon. If you will live with a purpose, mo-overcome mo yan. Ang sinabi mo? Pressure. Pressure. Kasi alam mo, Brother Jay, Sir Dominic, ang gagawin na lang kasi ng mundo ngayon, they will pressure you na yung pressure na ibibigay nila sa'yo to the point na they will push you to your limit. Yep. Na, kasi ganito yan eh, mga kabataan, mga staying alive na audience natin, nakikinig, Facebook Live, of course, shoutout sa mga full-time staff dito, na kunyari nakikinig, nagsusulat lang naman sila ng Bible notes. De, okay lang, tuloy nyo lang yan. Walang masama dyan. Yeah. Bagsak, demerit ko lang kay lahat. Din yan, din. Joke lang. De, ano kasi yan, Sir Dominic eh? Ang mundo kasi ganito yan, Brother Jay, Sir Dominic. Shoutout kay Brother Steven. Si Brother Steven, dahan-dahan lang. Kung hindi ka abot, huwag mo nang pilitin. Then, yung start kasi natin, sakto yun, alis niya. No. I think 7:30. 7:30 ang alis niya. So, babiyahe pa siya. So, hindi ko alam kung aabot pa siya dito. Ingat sa pasikot-sikot. Baka umabot siya dito, punit-punit na yung long sleeve niya kung saan sakali. Wag na. Okay? So, gagawa tayo ng paraan sa mga susunod na pagkakataon. Well, Amen. balik tayo dun sa sinasabi ko. If you will not live with a purpose, young people, ito ang pinaka-malala na punto na pwede ninyong mapuntahan sa buhay ninyo eh. You will not be ready sa ibibigay sa inyo ng mundo. Man. Totoo yan, young people. Lalo na sa panahon ngayon, sabi nga ni Pastor Hill sinira, he's not attacking any sect of department sa government. Pero sinira talaga, kalahin mo, yung isang mag-aayos sana ng buhay ng isang kabataan, yun ang sumira sa kanila. Alin yun? Yes, sir. Yung tinatawag nating edukasyon. Education itself is not the problem. Pero paano pinasukan ng dyablo para masira ang mga kabataan dyan? Sa pamamagitan ng schedule. To the point that even Sunday, talagang May pambihira. pasok ka. That's right. Papasok ka, and I heard things from some of our students na staff ng church na they are very brave to take the risk. Alam mo kung bakit? It's because just for the sake of attendance, you will go to the school. Just for the sake of attendance lang. After nyan, hindi mo rin naman masusumpungan yung teacher sa loob, yung professor sa loob. And then you will stay there for a couple of hours, 2 hours, 3 hours. You will just maximize the time na nandoon ka. And then after nyan, wala na. Uwi ka na. Sayang ng oras. Totoo. Nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng pamasahe, nagsayang ka na higit sa lahat ng pwede mo matutunan. Yep. Katulad nung isang in-interview ko, naalala ko yun sa PSS. Sabi ko, mag-BSID ka, pero eto yung pasok mo sa labas. Sabi niya, sir, wala namang prop. Sabi ko, anong ginagawa nyo? Module. Ha? Paano pa mangyayari yan? So, nakikita ninyo, sabi nga ng ating mahal na pastor, sayang yung time sana. Yeah. Na, tinan nyo, isipin nyo. Ganon umandar ang mundo na ito. Mga bataan, mga team focus na nakikinig dyan. Ganon ang pamamaraan ng mundo. How much more if you will not live your life with a purpose? That's right. Kung wala ka, sa totoo lang, ang mundo, if you will just look at how the world is running right now, there's no purpose behind every situation. Sa bawat takbo sa mundo na to, wala kang purpose. Pag tinanong, kaya nga normally ang isang kabataan, pag tinanong mo, bakit mo ginagawa yan? Wala, hindi ko alam. Bakit ka gumanyan? Ang sagot sa'yo, oo. Ayun lang, sagot sa'yo. Hindi ka masagot ng straight. Yeah. They cannot even look you in the eye. Pag tinatanong mo sila, bakit? Kasi hindi nga nila alam ba't nila nagawa yan. Abangan ninyo. By the grace of God, if they can run it well,
perform it well. Rather, I'm praying that they will perform it. Ang ganda ng isa sa mga presentation ng South Corner this Uy. coming Sunday. Wow. Kasi Abangan. na-challenge ako dun sa sa East. hindi, yun sa sinabi ng ating mahal na pastor ng preaching, yung parallelism of the opposite, nga yun? Yung in-explain niya nung yung both negative, may opposite, both negative ay parehas, pero kailangan may pumutok na negative para maglabas yung katotohanan, which is the positive. So, ang ganda ng pagkarating mo, kapatid. Yan. So, kaya nga, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Abangan nyo yan. Maganda Amen, po amen. yun. Kung titingnan mo, walang mali sa mundo, Sir Dominic. Yes, sir. Bigyan ko kayo ng sample. The title of that presentation is Tamang Pagsunod versus Kalayaan sa Buhay. Wow. Kung titingnan mo, there's nothing wrong with the structure of the words. Yung title, yung Yep. title. Ang ganda Yung pa title. Diba? Yeah. The title, walang mali dun. Yes, sir. Tamang pagsunod versus kalayaan sa buhay. Kung titingnan mo, both sides, parang wala. Pero hindi mo alam, magka-opposite yun. May different meanings, may different message. Diba? Sa mga nasa Google Meet po dyan, pakimute lang yung microphone po ninyo. Ano po? Makikita mo, ganyan, kaya ako to sinabi, Sir Dominic, it's because of the reason, ganyan ang atake ng mundo ngayon, Brother Jay. Pag umatake ang mundo ngayon, ipapakita niya sa'yo na lahat pwede mong gawin. Kaya nga, mahalaga na matuto ka na mamuhay na merong purpose. Just like what it says in Colossians chapter number 3, itong ginagamit nating talata, di ba? Itong ginagamit nating text dito, Colossians chapter number 3, verse number 23. The Bible is just simply telling us that if you will do something, you have to do it heartily. Amen. Okay? Amen. As to the Lord. Now, pag tinignan mo naman kasi, synonyms of heartily, pag sinabi mo yan, nandiyan dyan yung sincerity, nandiyan dyan yung dedication, lahat yan nandiyan dyan eh. Ma'am Genesis. Hindi siya Iba yun. heartily. Sorry. Heartily, huwag na yung heartily. If you will do it heartily, you will do it with all sincerity, Yes, sir. actually. Full commitment. Dedication mo pagdating sa isang bagay, dapat nandoon yan. Now, kung titingnan ninyo, ang mga kabataan ngayon, pag tinanong mo, kaya nga ang sagot nila, Sir Dominic masaya naman ako dito sa ginagawa ko Di ba? Ganyan, commonly yan ang Satisfied ako sagot. dito. Yan ang sagot ng maraming kabataan ngayon. Masaya naman ako dito sa ginagawa ko Kaya ako nga pinili itong gawin kasi masaya ako. Yeah. Masaya ka, pero ang problema, diyan ba sa ginagawa mo? When the Bible says kasi, do it heartily, you have to see those things that you are doing kung may sense. Yeah. Ibig sabihin, okay, sige, masaya ka sa ginagawa mo. Ang tanong, may maidudulot ba yang masaya para sa'yo? Amen. Maaring masaya mo lang gawin yan, but the outcome of it ay walang kasiyahan para sa'yo. Come on. Kaya nga maraming kabataan ang gumawa ng masaya sa kanila, pero at the end of what they are doing, na sabi nilang masaya nilang ginagawa, kalungkutan ang dulot. Yeah. Bakit? It's because of those things that you are doing nowadays, young people, young men and young lady that are listening right now, Team Focus, if you will be honest, there's no purpose on that. Kasi if you will say that you will do something heartily, do it as to the Lord. Amen. Para sa Panginoon dapat. That's how you do things with purpose. Kasi, ang pinakamahirap sa lahat ngayon, Sir Dominic, pag tinanong mo nga, sabi ko nga Brother Jay, halika. Come here, sir. Palakpakan natin, mga kapatid, ladies and gentlemen, please welcome one of the co-hosts ng wala mong iba kung ba si Brother Steven Yes. Clementira. Pogi. Yan. Mga pogi boy. Yan. Maganda kami sa iyo, kapatid. Kamusta ang daloy? Maganda, sir. Nakita kita dyan, At nag-overtake ka dyan. pala, nag-live ako sa tanay, no? Hindi, nakita kita dyan, nag-overtake ka kanina Grabe. nag-overtake Talas kita. ng mata mo, sir. Nakita kita. May kaangkas ka nga, binaba mo sa... Oy! Anong street yon? Sayang, in-invite ka sana dito. Hindi, magandang gabi. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hahabol yan. Yan ang usapan namin ni Brother Steve. Hahabol yan. Anong oras out mo? 7:30, sir. 7:30. Tapos umuwi ka pa sa inyo? Maaga nga ako, sir, 7. Umuwi muna ako. Tapos nakatulog ka? Hindi. Salata ba? Hindi. Hindi, 7 uwi ako. Aray ko. Maaga, kaya... Yan. Outs. Okay lang ngayon, Hindi pa rin nandito maaga. ka na ngayon. Asan ako? Diyan na kay Steven. Nandito na tayo, sir. Amen. Dahil yan sinasabi ko kanina.
karamihan ngayon, Sir Dominic, Brother JJ, Brother Steven, Yes. karamihan ngayon, ang mga kabataan pag gumalaw or pinili silang dito sila mamumuhay, walang ka-purpose. Yes, sir. Kaya nga, if you will say that you will do something that is, you are sincere doing it, siguraduhin mong yan ay para sa Panginoon. Yep. Because that is how you do things with purpose. Yan yung gusto kong talakayin ngayon sa kanila, Sir Dominic. It's because of the reason na siguraduhin mong merong purpose kung bakit mo ginagawa yan. Kumbaga, in short, may rason. Amen. Hindi yung parang kaya nasisira yung, ito yung lagi kong sinasabi, kaya nasisira yung essence ng salitang sorry. Yeah. Yung binatukan mo ng sadya, pagbatok mo ng gano'n, tinanong mo, masakit? Tapos sumagot, oh, sorry ah. No. In the very first place, bakit ka nagsasabi ng sorry? Di ba? It's because of the reason na may ginawa kang hindi mo sinasadya. Amen. Ang sagot ko dyan, we. Di ba? May nagawa kang hindi mo sinasadya. Yan yung essence kung bakit ka nagsusorry. Amen. Pero kung alam mong sinadya mo yan, huwag ka mag-sorry. Sinadya mo eh. Ang ganda eh. Joke lang. Di ba? Ganun kasi kaya nasisira. Ngayon ganun din. Kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa yan, isa lang ibig sabihin yan, walang purpose kung bakit mo ginagawa yan. Wow. Kaya ganito ang buhay ng maraming kabataan ngayon. Sira-sira, sunod sa uso, kung anong lumabas sa social media, yun lang yung gagawin. Kung sino yung number 1 trending, yun yung susundan. Ang problema, kinabukasan, yung number 1 nasa number 20 na, iba na naman ang number 1. So, kaya nga yung habol, yung desire ng maraming kabataan to grab everything from this world, gano'n na lang, because they don't live their life with purpose. Kaya nga, para isa sa mga dapat ninyong tandaan, Team Focus, ito ay para sa akin. Alam ko may gustong sabihin, Sir Dominic, si Brother Jet, si Brother Steven. Para sa akin, if you want to start a life with a purpose, do things with purpose. Amen. Gawin mo ang isang bagay na merong purpose. Huwag kang gagalaw, huwag mong iaangat ang kanang kamay mo nang hindi mo alam kung bakit mo inaangat yan. Huwag kang maglalakad. Okay? Huwag mong itatapak ang kaliwang paa mo nang hindi mo alam. Kaya nga, 'di ba, sa Proverbs, anong sabi nga dun sa Proverbs chapter number 4, sa mga last verses, verse 27 and verse number 28, if I'm not mistaken, sabi doon, ponder the path of thy feet. Yeah. Let all thy ways be established. Ponder the path of thy feet. Ibig sabihin, mag-isip ka. You think, saan mo dadalhin ang sarili mo? Amen. Ganon din. Ililipat natin yan dito sa sinasabi ko, Team Focus. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. And whatsoever ye do it heartily as to the Lord. If you will do something that is with sincerity, with full commitment, with dedication, gawin mo yan para sa Diyos. Amen. Kasi kung gagawa ka ng isang bagay at ibibigay mo lang din yung buong yung time, effort mo doon, I'm talking about that you will be dedicated on something that you will do, tapos hindi yan para sa Diyos, walang purpose yun. Yes, sir. Eh sir, paano yan? Kumikita naman ako. Yeah, that's what you thought. Ay, kumikita ako. Eh, sumisikat naman ako. Again, that's what you thought. Amen. Yan lang ay nasa isip mo. Yan lang ang iniisip. Yan ay perspective mo. POV mo yan. POV. POV mo yan na walang GOD. Wow. Di ba? Point of view mo yan na walang Diyos. Amen. Ganun lang nga simple yun. Pag gumawa ka ng isang bagay, tapos ibibigay mo yung sarili mo, at hindi mo i-involve ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, ang linaw eh. And whatsoever you do it heartily. Tingnan nyo, Sir John, mapapakita mo ba sa natin? Tingnan nyo, tuturo ko kayo magbasa ng Bible. Para pag nagbasa kayo ng Proverbs, dapat ganun yung babasahin. Every time na makakakita kayo ng comma, colon, semicolon, you pause. Okay? Ano ba, Sir John? Sige, pakita mo, Sir John, yung topic scene natin dyan. Yan. O, tingnan nyo, ang sabi dyan ng Bible, and whatsoever ye do, may comma. Okay? And whatsoever ye do. Ibig sabihin, dyan pa lang dapat makita mo. Okay, ano man ang iyong ginagawa. What's the next phrase? Do it heartily. Another pause na naman. May comma na naman dyan. Bakit? Ano ang silbi ng mga commas na yan? Ibig sabihin yan, merong ini-emphasize dyan. Ibig sabihin, bawat phrase dyan sa Bible, sa verse na yan, ay merong gustong paratingin sa'yo. So, ibig sabihin, ang sabi dyan, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo yan with all sincerity, ng tao sa iyong puso,
Now, kung yan ay tao sa iyong puso at lahat ng ginagawa mo ay tao sa iyong puso, ang sabi dyan, as to the Lord. Ibig sabihin, gawin mo yan, lahat ng ginagawa mo na tao sa iyong puso, gawin mo yan para sa Diyos at hindi para sa tao. Amen. Yeah. Kasi ganyan kasimple, Team Focus. That is how you live your life with a purpose. Pag sinabi mong living with purpose, siguraduhin mo that the Colossians 3:23 ay nasa iyo. Amen. Mahirap. Sabi ko nga paano pag dumating sa punto na hindi ka na pinupuri ng tao? Paano pag dumating sa punto, katulad ng sinasabi ko, Sir Dominic, Brother J, Brother Steven, kung ikaw ngayon ang number 1 trending, paano kung bukas hindi ka number 1 trending? Yep. Kaya nga dumarating, tinan nyo, meaning to say, para matapos na ako dito sa sinasabi ko, tinan nyo, kaya ang kabataan ngayon, walang contentment. Kasi, they do everything with all sincerity, with full dedication, para sa tao. That's right. Kaya nga, pag Amen. wala nang nagsabing, ang galing mo, pag wala nang nagsabing, ang lupit mo, pag wala nang nagsabing, ganito ka na, pag wala nang nagsabing ganyan, wala ka na din. Yes, sir. Kaya nga mapansin mo, kaya nga ang mga kabataan ngayon, nakatingin sa statistics ng buhay. Na pag sabi mo, mukhang hindi na ako pinapansin mukhang hindi na ako sikat dito mukhang ganito na ang kalagayan ko. Ngayon, titigil ka ngayon sa ginagawa mo. You see how you are wasting your time and most specifically your life, Team Focus. Amen. Bakit? It's because you don't live your life with a purpose. Ang isang kabataan na namumuhay na merong purpose, eto ang tatandaan nyo. Lahat ng ginagawa niya may purpose. Amen. Ganun lang kasimple ang Team Focus. Kasi, alam niyo ang kabataan ngayon, lalo na, they are very much motivated from the things ng kanilang araw-araw. Katulad ng kalagayan ng pamilya. That's right. Di ba? Pambira, kaya pag tinignan mo, ang ganda minsan pakinggan ng isang kabataan na alang-alang sa pamilya, magtatrabaho na lang ako, na sinakripisyo ko yung pag-aaral ko, itong gagawin ko, itong ganyan. Tapos ipopost pa yan sa social media, ikaw naman ngayon, kakascroll mo, palakpak ka ngayon, bilib na bilib ka ngayon. Di ba? Kung titingnan mo, grabe ang motivation Kaya alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi ako naniniwala na kapag ang isang kabataan, sa panahon ngayon Sir Dominic Yes, sir. sa panahon ngayon, ang isang kabataan, grabe mag-push sa sarili. Kaso ang problema nga, sinasadya yan ng mundo para madala ka sa limit mo. Na pag nakita mo yung limit mo, I cannot cross na this side nang hindi ka nagko-compromise, doon ka ngayon talo. Pero kung meron kang purpose sa buhay and as you do things with purpose, dahil you will do it with full commitment If you will do it with full commitment, sabi ng Bible, gawin mo yan para sa Diyos. That is how you do things with purpose. Amen. Sir Dominic. Amen, amen. Alam mo, Sir Maki, magandang gabi po. And maganda yung topic natin ngayong gabi, Team Focus. And as Sir Maki was speaking earlier, may naisip tuloy ako yung topic ngayon Living with purpose, pero purpose versus pressure. Yeah. Yan. Alam mo, Team Focus, as I was studying earlier, nakita ko yung pinag-uusapan natin. Nakaranas na ba kayo na napipressure kayo na maging somebody? 'Di ba? Pero hindi kayo 'yon. Hindi kayo 'yon. Napipressure kayo na maging someone just to fit in. 'Di ba? Napipressure kayo na maraming ganyan na Maraming ganyan na kabataan ngayon para lang matanggap kayo ng tao. Yeah. Maraming ganyan na kabataan ngayon. Napipressure sila na mag-act in a certain way, manamit in a certain way. For example na lang, 'di ba? Alam ko na naririnig niyo na sa balita, 'di ba? Tignan niyo sa BGC. 'Di ba? Binan nila yung mga geng-geng. Mga geng-geng. Binan Ah, nila sa oo. Mga binan nila. youngsta na. Oo, Youngsta no? na. Dahil lang sa pananamit lang nila, binaban na nila yung ganong tao mga ganong kabataan sa BGC. Pananamit pa lang pero bakit sila ganun manamit na lang? Example lang yun, example. Alam ko marami pang pressure na nararanasan kayo mga kabataan na hindi dapat yan yung pinagpupukusan natin sa buhay natin. Kasi ng gulo sa BGC. Di ba? Kaya hindi talaga Team Focus It's not... Alam ko na pala, Sir Dominic, kung saan galing yung mga geng-geng. Ano, sir? Doon sa portal na ginawa nila. Galing bang Oo nga, no? Galing yun sa portal. Gumawa kasi sila ng portal Sarado niyo yung portal. Tinan mo, mauubos yung mga yan. Sige na.
na, sorry. And as I was listening earlier sa sinabi ni Sir Maki, maraming team focus ngayon, they are not lost. Hindi sila, alam nila yung dapat nilang gawin eh. Alam nila yung tama at mali. Pero overwhelmed lang sila. Yeah. Yan. Amen. Hindi lang nila alam kung ano yung pipiliin nila. Kasi overwhelmed nga eh. 'Di ba? Hindi sila pressured. You're just pressured sila, I mean. Pero hindi sila hindi sila yung parang alam mo yun, hindi nila alam yung gagawin. Alam niyo yung gagawin yung focus. You are just overwhelmed. Man. Na 'di ba? Gusto ko na lang basahin po eh. Nagbasa ako kanina ng Bible, nagbasa ako ng Bible. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Parang napilitan ka pa. Romans chapter 12 verse 2. Familiar na verse na sa atin. Be not conformed to this world, team focus. And with that, 'di ba? Ang pressure kasi ng mundo, ang iisipin ng mga kabataan, everybody's doing it. So gagawin ko na rin. 'Di ba? Sasabihin ng mundo, don't be different. Kaya dapat kaparehas mo yung mga tao sa kabataan. Parehas kayo ng forma, parehas kayong manalita. 'Di ba? You will miss it if you don't conform. Yan ang Yeah. sinasabi ng Yan ang sinasabi ng mundo. Yan ang sinasabi ng pressure ng mundo, team focus. Pero ang sinasabi ng Biblia, alam mo ang kagandahan, and be not conformed to this world. Ang kagandahan doon, ang sinasabi ng Diyos, I created you. Ginawa ka ng Diyos, and I called you uniquely. At may plano ako sa buhay mo. Naalala ko na lang yung verse natin, sir, last month eh. 'Di ba? May plano ang Diyos, predestinate ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi siya basta-basta na niligtas ka lang para maging member ng tang simbahan na to, tapos mapipressure ka lang din ng mundo. No, team focus. Isipin mo na lang yung sinabi ko kanina. God has a plan for you. Man. And alam na natin, huwag tayo magpapadala dyan sa pressure na yan, na marami sa ating kabataan, madaling masway ng mundo. Di ba? Marami sa atin hindi natin alam yung gagawin. 'Di ba? Alam na natin yung tama at mali, pero hindi natin alam yung gagawin. Itong isipin natin, team focus. Gawin natin kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. We're talking about pressure, 'di ba? Maniwala ka, team focus, pag ginawa mo 'yan, walang pressure diyan. Right. Yun na lang kanina yung mga binanggit kanina ni Sir Maki, magamat di man niya binanggit name by name. Pero yung mga nag-absent last week para lang maka-attend sa revival. Sabi ko nga kanina, ibabalik ng Diyos Jay. yan. Amen, Sir Pagkili Steve. mo na. Amen, Sir Steve. Ibabalik ng Humble Diyos. ka pa. Ibabalik yan ng Diyos sa kanila, team focus. And by doing so, yung ministry nila, tignan nyo, team focus, nabibuild yung character nila. And you will see, makikita, alam ko naman na kayo mismo, yung mga nanonood dyan sa kanilang mga tahanan, makikita nyo yung mga kabataan na nandito sa church, gumagawa ng tama, ginagawa ang will ng Diyos sa buhay nila. They are becoming someone. And I'm not saying someone na sikat or someone na parang somebody, but they are somebody because of God. Because of God's plan in their lives. Diba? Tandaan nyo na lang, team focus. Naalala ko yung verse, Proverbs chapter 19, verse 21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Yeah. Amen. Marami kang plano, marami kang plano sa buhay mo, hindi mo alam kung ano yung pipili mo, tama ba o mali. Pero sabi nga doon, there are many devices in a man's heart. Yep. Pero pag nakita mo, pag hindi mo pinansin yung pressure ng mundo at ang pinansin mo, nagtuon ka ng pansin doon sa living with purpose and ang purpose ng Diyos sa buhay mo, yun na nga, the counsel of the Lord, that shall stand. Amen. Kaya yan po Sir Maki. Yeah, alam mo, bago ko ipasa kay kay Brother Jet, kay Brother Steven, alam niyo yung point na sinasabi ni Sir Dominic na ang pinakakailangan lang talaga maintindihan ng maraming kabataan doon, Yes, Sir sir. Dominic, is yung kung paano ka nilikha ng Diyos eh. Sa totoo lang, alam niyo, pinag-uusapan namin nung sa doctrinal review ngayon is anthropology, the doctrine of men. Sarap na ba? Yan na yung pinag-uusapan namin ngayon. Nag-focus kami, alam mo Sir Dominic, sa kami nag-focus sa creation. Kasi sabi ko nga, ang topic sa makikita mo lang Yan dun yung sa... napasimulan mo nung diba? Sa Tarlac ba? Hindi. Hindi ba? Iba Ano pa ba yan? Ang sinimulan ko sa soteriology, tsaka hamartiology, tsaka Sin soteriology. pala, sin. Okay, sorry. Sin at Nice. tsaka salvation. Yes. Eto, nag-focus na kami ngayon sa tao. Yeah. Kasi, ano pala yun? Tatlo yun. Thanatology, Doctrine of Death, Soteriology, Salvation, Sin. Hamartiology. Tapos ito ngayon, tao na. Alam mo, nag-focus kami, Sir Dominic,
sa creation. Kasi alam mo, ito yan, team focus eh. Pag tiningnan mo, pag tiningnan mo kasi ngayon, ang tao, minsan ang gusto lang malaman ng tao, yung saloobin. So, kaya nga pag nakita mo dun sa topic, nakalagay dun sa topic ng mga ng anthropology, the mind of man, the conscience of man, the heart of man, there's nothing wrong with those topics. Actually, those topics are great. Pero sabi ko nga sa 4th year, as we review this, huwag tayo mag-focus doon. Kasi alam nyo kung bakit. Pag nag-focus ka sa kung paano ka nilikha ng Diyos, you will meet the very purpose of the heart of man, of the conscience of man, and of the mind of man. Amen. Amen. Ganun ang nawawala sa atin. Kaya ang ganda nung sinabi ni Sir Dominic kanina eh. Purpose versus pressure. Minsan mas nadadala ka na sa pressure. Bakit? Hindi mo na alam kung bakit, kung anong purpose mo, ba't ka nabubuhay. And if you will understand the purpose why God created you, hindi ka madadala sa pressure. Yes, sir. Bakit? Tandaan mo, the very commandment of God to man when He created man is to dominate the earth. Bakit ka magpapadala sa pressure ng mundo? Man. Amen. To subdue the earth. O ibig sabihin, ikaw ang magkokontrol ng lahat ng bagay dito. Binigyan ka ng karapatan ng Diyos to overpower, to oversee those things na nandito sa mundo na ito. Man. Oh, ngayon ang tanong, bakit ka nagpapadala sa pressure? Amen. Man. See? Ganun lang ang kailangan maintindihan, team focus. Tandaan mo lang yun, balik ka lang sa purpose, bakit ka nilikha ng tao. Katulad yan, tinan mo, nabanggit ni Sir Dominic, yung mga geng-geng. O, di ba? Nag-evolve na actually yan eh. Oo, ano na lang yan, geng-geng. Dati tawag ko dyan sa mga Angry Birds fraternity yan eh. Dati Oh, sir, yung ha? hype beast. Hindi, bago na rin yung hype beast na yun. Dehins, bro. Oh, Modern na rin no. yan. Ano na yan eh, nagsimula yan lahat sa Angry Birds fraternity. Oh, alam mo mga Angry Birds, yung pare-pareho sa t-shirt, Yeah. tapos may nakataling ano, tapos naka-Supra. Oh, yan. Tapos pupunta ng mall. Oh, yan. Punta ng market, papahabol yung security guard. yan, sila yung mga yan. Mag-evolve na lang yan eh. Mag-evolve na lang yung mga yan. Pero tinan mo, kung titingnan mo yung BS, tinan mo ngayon, hindi naman sa Bagano, Sir Dominic, tatay na, pumaporma pa ng ganyan. Yeah. Di ba? Ilang taong ka na? 20... Ilang taong ka na nga? Ay, hindi. Di ba? Tatay na, may anak na. Dahil... ngayon, ayaw mo, hindi mo maiwan ngayon yung ganong klaseng pormahan. Di ba? Parang, kung titingnan mo, kaya para sa mga team focus, kapag hindi kayo nag-ingat, you will be always under pressure kasi. Tandaan nyo yan. Pag hindi ka nag-ingat, madadala ka ng pressure. Amen. Na makikita mo, you are living your life with pressure na, not with purpose. Yes, sir. Yun ang nakakalungkot dyan. Sir, Brother Jake. dagdag ko lang, sir. Dagdag ko lang. Last. Wait lang. Hey, okay lang. Okay lang. Nagsulat, 3 iced tea, 4 na sisig. Hindi, dagdag. Short lang naman to. Alam niyo, folks, dagdag ko lang doon sa sinabi ni Sir Maki. Pag kayo ay nahahatak, papalayo sa Diyos, that is pressure. Yeah. Yan yung team focus. Pag yung ginagawa mo, you are doing something na tapos dinideny mo pa pag mayroong nagtuturo sa'yo, pag papalayo ka na sa Diyos, that is pressure. Amen. Yeah. Pero pag hindi ka nilalayo sa Diyos, that is purpose. Amen. Yeah. Yan. Isipin niyo yan, team focus. Yan lang yung gusto Amen. dagdag. Alright. Yan. Sabutin Gusto ko lang gusto ko lang. Hindi, legit na totoo. Sige, go. Maganda Sige, kasi sige. sinabi nila Sir Dom and Yes, Sir yes, sir. Maki about sa pressure, no? Sabi nga ni Sir Dom kanina. Tuloy mo na yan. Yun. Sige, sa'yo na Tuloy muna. to. Ikaw na. Last na to. Hindi, joke lang. Hindi, about sa overwhelmed, no? Yeah, Sabi nga, sa pressure, sa overwhelmed, no? Kung tayo mga young people, sasabayan kasi natin, kung tayo mga Kristiyano na young people, kung sasabayan natin kung ano yung nasa mundo, ma-overwhelm ka Yeah. talaga, no? Kasi biro mo yung sa uso pa lang, sabi natin sa pananamit pa lang, example ni Sir Dom, yung mga bata, ano ba, mga geng-geng. Mhm. Oh. 'Di ba? Sa pananamit pa lang kung doon ay nape-pressure tayo, dapat gusto ko magkaroon din ako ng ganun, 'di ba? Sa mga juniors, Totoo. maraming nanonood na juniors ngayon, alam Cool ko. daw kasi, sir. Diba? Astig. Dito kasi pag sa juniors, pag pumupunta ako dito pag Sunday, marami ako nakikita ng mga baguhan, mga ganun. So, suotan. tayo, siyempre, sa atin mo lang mga young people, no? Kung tayo mape-pressure, kung gusto natin bawat uso, kahit ano man sa gadget, sa pananamit, sa lifestyle, kung tayo ay Yeah. nakatingin doon bilang mga Kristiyano na kabataan, mape-pressure talaga tayo. Ma-overwhelm tayo. Madadala Parang, bakit sila may ganun? Yeah. Ako wala akong ganun, no? Men. So, kaya nga mahalaga na magkaroon tayo ng purpose. Kasi kung meron kang purpose, kung meron kang rason, may sarili ka na rason kung bakit sa yung pamumuhay bilang Kristiyano, and hindi mo papansinin yung mga
bagay na nasa mundo ay hindi magiging rason yung mundo, yung mga trending sa labas na mape-pressure tayo or ma-overwhelm tayo. Minsan yun nga na-overwhelm tayo, nape-pressure, ano nangyayari sa atin? Yeah. Nalulungkot. May mga Kristiyanong kabataan pa rin nade-depress, no? Meron pa nga tinatawag, 'di ba, anxiety, nagkakaroon ng ganun. So, nagkaka-anxiety, no? Delikado 'yun eh. Pero yun nga, bilang Kristiyano kabataan, kung tayo ay hindi tayo mabubuhay ng walang purpose, Yeah. hindi tayo living with purpose, mape-pressure tayo, ma-overwhelm din natin. Maring dumating sa atin yung point na yun na madidepress tayo, no? Malilimutan na natin yung Diyos. Yun malilimutan natin yung Diyos dahil nakafocus ka na lang sa mga bagay sa labas, no? Kaya dapat sa atin bilang mga kabataan na Kristiyano nandito sa simbahan, wag natin nahayaan yung pressure sa labas na lumapit sa atin or maapektuhan tayo. Good point yun. Magandang point yun, Sir Steven. Kasi ang problema ngayon, kumbaga, eto na yung pressure, kasi ewan ko hindi ko alam kung familiar kayo doon sa ganun, Sir Dom. Sa basketball, di ba? Meron tinatawag na pressure defense eh. Yes, sir. Yeah. Yan yung, it's either double team ka, meron tayong tinatawag na full court press at saka half court press. Yep, yeah. Yung aabangan ka sa half court, aabangan ka pa lang sa inbound. Pero di ba, minsan pag nakikita mo na yung pressure defense na lumalapit sa'yo, yung double team, di ba? Or trap defense, commonly, yan ang nangyayari, trap defense. Pag nakita mo yan, dumidiskarte ka na kaagad eh. Paano ka makakawala sa ganun? Di ba? Alam mo na kaagad. At kung talagang marunong ka, huwag mong sasalubungin. Yeah. It's either ang galaw mo ay patagilid or paikot. Hindi ka, alam mo, ito natutunan ko dyan Sir Dominic Walang magaling na, although nasabihin natin nakikita, na makakita ng mga players, there are some big names sa larangan ng basketball, nakakawala sa ganyan. Pero ang tanong kasi dyan, it's not how you will escape the pressure lang Yeah. Yung finish. Yeah. Yun tapos, nakawala ka nga dun sa trap defense, nalusutan mo nga, ang galing na pa-ooze and ask mo yung tao, yung audience. Pero ang tanong, napasok mo ba? Na-shoot mo ba nung nag-layup ka? Na-shoot mo ba nung nag-jump shot ka? Napasok ba lahat? Yung pinaka goal mo to shoot the ball in the basket, nagawa mo ba? Nakawala ka sa pressure pero ang tendency, naputol yung pag-finish mo na maayos. Di ba? Ganun yun. Ang problema kasi ngayon, tama yung sabi ni Sir Steven kanina Ito na yung pressure, kumakaway na, sinalubong mo. Kung hindi ka nga naman, sige na nga. Yan, sir. Napakaganda nung mga sinabi niyo about pressure, sir. Na tama yung sabi mo kanina, sir, na kita mo na nga yung pressure, tapos sasalubungin mo pa. And naisip ko nga, sir, na isa sa mga sabi ni Sir Maki kanina, if you don't live with a purpose, you will not be ready with what the world throws at you. Yung ibibigay sa'yo ng world, kasama na yung pressure doon. Kung hindi mo alam yung purpose mo, ang naisip ko nga, sir, is direction. Your purpose mo, bibigyan ka ng direction. Kumbaga, in relation sa sinabi ni Sir Steve, pag alam mo andyan na yung pressure, alam mo yung purpose mo, alam mo saan ka pupunta. Alam mo yung direction mo. And yun, naisip ko po na purpose provides direction. And yung purpose na yun, kaya very important na galing yun sa Panginoon. Galing yung purpose natin sa Panginoon. And we live with purpose. Kasi kung hindi po natin gagawin yun, walang direction yung buhay natin. Pagka sumama yung trials, pag dumating yung gagawin ng mundo, itatapon ng mundo sa'yo. Yeah. Kasi yun yung gagawin ng mundo sa'yo The world is out to get us. Yeah. Kasi we're not of this world. And the devil will do everything in his power para tanggalin tayo sa direksyon na nilagay sa atin ng Diyos. And I believe na yung plano ng Diyos sa atin, meron siyang plano para sa isa't isa sa atin. All we need to do para magamit natin, makuha natin yung purpose na yun is to humble ourselves. Yeah. Isa sa mga studies, sir, na nagawa ko po sa pagbasa ko ng Bible noong isang araw. Sa Psalms 35. Isang araw. So ngayong araw. Wednesday. Hindi, nagbasa rin ako ngayon. Pero linawin mo kasi. Sorry. Linawin mo kasi. Psalms- Maya, totoo ba sinasabi nito, Yang? Totoo ba sinasabi nito? Nag-live ako, sir. Nag-live, Nag-live. Sa nag-live. area. Kung hindi kaya nag-live to. Ano po kasi, nagbasa po kami ng Psalms 35. Yun yung Basta devotion namin magkapatid sa ko, West. nilaglag Kaya nga, ko. nag-snitch eh.
Nag-i-snitch eh. Purpose, Pero, yun daw yung purpose. yun yung purpose na a brother is born for adversity. Yan, totoo po yan. Bilis mo. Yes, yes. So, testimony po yan, pero totoo. Hindi, pero I love you, Jeremiah. Yan. Yung kapatid ko po, Badig. yung kapatid ko po, siya yung nagpapaalala sa akin na panganay pala ako. Yan, na ay kailangan ko maging example. Kiss mo nga, kiss mo. Hindi. Pero, as I was saying po, nung nagbabasa kami ng Bible, nag-study po ako ng Bible, no? Sa Psalms 35 po kasi, si David po, isa po siyang hari, isa siyang mandirigma, matapang siya. Pero in the face of problems, in the face of pressure, ang unang pinuntahan niya, ang unang ginawa niya, hinambol niya yung self niya sa Panginoon. And in doing so, inalaw niya yung Panginoon na yung Panginoon yung mag-control sa kanya. In other words, he allowed the purpose of God to happen in his life. I think yun yung isa mga nangyayari sa atin young people na hindi po natin nanonotice na sa sobrang puno natin sa ating sarili, nakakalimutan natin na yung Diyos yung nag-own sa atin. Sabi nga sa homiletics, dun sa nung nandun po tayo sa revival, tinuro po ni Sir Jao, sabi niya na pagka tayo ay gumagawa ng message, yung message na yun, or yung teaching na yun, hindi yun atin. Yeah. Sa Panginoon yun. Yes. Therefore, we have to empty ourselves. And we allow the Lord all access sa atin. In the same way, yung buhay po natin, it is God's. And yung purpose niya para sa atin, all we have to do para makuha natin yun, we have to empty ourselves. Kumbaga, hindi natin isipin na atin to, kundi sa Diyos yun. Sa Diyos yung buhay natin. Yeah. Kaya nga sir, may nagtatanong sa akin eh. Kasi as you all know, na malayo po yung school ko. And may nagtatanong sa akin, sabi niya, ba't mo ginagawa yun? Bakit nagsasakripisyo ka na pumupunta ka, umuwi ka? Ano yung purpose mo? And for me, I think I know the answer. The answer, nanonood po yung classmate ko na yan na nagtanong Sino? sa akin. Yan, shoutout kay Chelsea. Andyan nanonood siya. Duda Live. ako Duda ka. Sorry. Hindi, pero kanina po, sir. Purpose. Pati tito mo nagduda. Purpose. Kalmahan mo. Purpose. Pero sabi niya po kasi sa akin, bakit, pakisend why na do lang you yung do it? Chelsea May, anak ni Badang yun. Iba yun! Iba yun! Uy. Iba Sorry yun! na. Hindi, pero, Sige na. pero tinanong niya po kasi ako, sir. Oo Tinanong naman, niya, anak ni Badang talaga yun. aray ko. Sige na, tuloy mo na. Tinanong niya po ako, sir, bakit daw ako nagsasakripisyo, umuwi ako dito. And I think it's because yung ano ko dito, yung purpose ko dito, it gives me direction. And I believe na ganun din po tayo mga kapatid, no? Man. Na I believe na kung if we humble ourselves and let God do His plan sa atin, we will be able to overcome pressure. Pag dumating yung pressure sa buhay natin, pag tinapo ng mundo sa atin, lahat ng matatapon nila para matanggalan tayo sa will ng Panginoon. Kung alam mo yung purpose mo, alam mo yung pupuntahan mo, hindi ka mawawala sa path. Man. Kumbaga, yun yung guide mo, yun yung, tawag dyan, safety railing mo. Hindi ka mahuhulog. Kasi alam mo kung saan ka papunta. And yun nga, sir, in relation din sa analogy mo na yung basketball nga, di ba? Pag alam mo yung sinasabi ng coach mo, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung direction na pupuntahan mo, alam mo yung pupuntahan mo, and mafi-finish mo yung play. Yeah. You will be able to finish the play. So I believe yun, sir, na purpose provides direction, and to get that purpose, we have to humble ourselves before God. We have to empty ourselves before God. Sabi nga, kasi ano sir ako, na-intriga ako sir nung nagsa-study ng homiletics sir. Sabi ni Sir Jao na yung topical study Kasi daw. nag-enroll. Sorry. Yan. Sorry na. Joke lang. Pero yun sir, na dinig, ano ko baga, shoutout kay mama sir, binilhan ako ng Strong's Concordance. At nagamit ko po But- yun, sa teaching. Anong edition? Yung binibenta dyan ni Ah, Ma'am dito. Beng. Okay. Binibenta ni Ma'am Safe Beng yan. dyan. Kasi Safe may yan. ibang edition na ano eh. Oo nga. Na ano na eh, yung kung naalala mo yung pinaliwanag ni Sir Michael dati sa atin. Yung ibang Strongs kasi na na same color, same texture, same yung naglalabas, same publisher pero may halong Iba na. NIB na. Oo. Parang yun ata yung nadampot ni mama mo. Uy, hindi sir. Hindi, joke lang. Hindi, pero yun nga sir, yung sabi kasi doon, hindi ko talaga makalimutan kasi pati ako nasa isip ko pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ko makalimutan kasi nasa isip Yun ko nga, pa rin. kaya nga Yun nga sabihin yun. mo Yun Okay. na, ako Sorry. tingin ko ganun yun eh. Sorry. Kaya hindi mo makalimutan eh. Pero yun, yung Parang root word, Chelsea lang eh. Uy. yung root word po kasi doon sir na ginamit ni David is to empty, to pour out himself. And yun sir, yun yung nakita ko na kailangan mo talaga i-humble yung sarili mo para in order to live with purpose, yung purpose ng Panginoon.
And in order to live it heartily, kailangan mo na yung Panginoon yung mag-control. Amen. Amen. Alam mo, magandang reference yun kay David. Actually, there are two, dito tayo magtatapos. There are two things na dapat yung makita. David lived under purpose. Yeah. Dalawang bagay. Yung isa, nagpadala siya sa pressure, under pressure pala, not under purpose. Yung isa, nagpadala siya sa pressure, yung isa, in-overcome niya yung pressure. Yeah. Kasi naalala mo, naalala nyo, nung pinressure siya ni Saul, di ba? Na talagang, kaya nga tumakbo siya eh. Talaga nagtago siya eh. Kaya nga to the point na kinwestiyon siya ng Diyos. Bakit? Para saan ka nagtatago? Di ba? So, kaya may kita ninyo, Team Focus, dito sa ating pinag-uusapan, iba't ibang point of view, pero isa lang ang mensahe namin. Mabuhay ka ng merong purpose. Amen. Tulad nun, nakita mo na, sabi ni Sir Steven kanina, nakita mo na yung pressure, sinalubong mo pa. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi yun yung babagsak kasi sinasabi ni Sir JJ kanina. Anong sabi ni Brother JJ kanina? Masyado mo nang tinitingnan yung sarili mo that you are high. Alam mo ba, ito yung pinakamagandang prinsipyo na tandaan nyo bilang isang kabataan. The more you think that you are high dito sa ibabaw ng mundo nito, ganun kasakit ang lagapak niyan. I'm telling you. Sabi ko nga pag inisip mo na mas mataas ka sa iba at mataas ka na sa mundo na ito, hindi ka tataas sa mundo na ito eh. Amen. Amen. Oo, hindi ka tataas. Isa lang naman ang pinakamataas sa mundo na ito, walang iba yung lumikha ng mundo. Yep. So Amen. kung iniisip mong na mataas ka sa mundo na ito, ano ka, si Papa Jesus? Oh. 'Di ba? Kung isipin mong itataas mo, itataas mo ang sarili mo sa mundo na ito, mundo rin ang magbabagsak sa Amen. Yeah. Yun ang hindi alam ng maraming kabataan eh. Kaya nga, minsan goal nila, ayoko maging ganito. Gusto ko mas mataas pa ako sa ganyan. Yeah. Aba, there's nothing wrong to believe in yourself. Pero sabi ko nga, ganun kapusok ang kabataan ngayon. Na talagang pag may gusto silang gawin, gagawin nila. Yeah. In fact, if you don't believe me, tinan ninyo, ilang mensahe na ang narinig ninyo, pero hindi nyo masuko-suko yung kasalanan nyo. Bakit? Because you thought na wala ka namang ginagawa. Yeah. That is how you believe in yourself. 'Di ba? Pero pag ni-let go mo yan, sabi nga ni Brother JJ, if you want to live your purpose para makakita ka ng direksyon, magpakumbaba ka. Yeah. Amen. Alam nyo, ito yan eh. Walang masama at hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagpapakumbaba. Amen. Tanong nyo kay Sir Vince. Mapagkumbabayang tao na yan. Pinaka-humble. Oh, yan ang pinaka-humble Okay na nakilala ko. Mababa. Di ba? Hindi, seryoso yan. Kaya yan ang tatandaan ninyo, Team Focus, ha? Si Ed kasi pumasok eh. Ang ganda ng arrangement ng necktie niya eh. So, kaya ako titingnan ninyo. Bad kayo. Ganito yan, Team Focus. Kaya kung titingnan ninyo, just live your life with a purpose. Yeah. Sabi ni Sir Dominic kanina, imbis na magpadala ka sa pressure, isipin mo yung purpose. Amen. Pag dumating na ang pressure sa buhay mo, isipin mo yung purpose. Amen. Kasi tandaan mo, ang goal lang ng pressure, tanggalin ka sa purpose. Yep. Amen. Kung Yep. mapapanatili mo ang purpose, hindi ka kayang tanggalin ang pressure. Amen. Kahit anong pressure pa niyan, maniwala ka sa akin, huwag ka basta lalabas sa pressure na yan, sasabog ka. Pressure cooker, subukan mo gawin yan. Tama mo, sabog ka yung dalawa ng pressure cooker. Di ba? Pag bigla mong binuksan yung yung natawag sa initan ng tubig na yan. Oh. Di ba? Yung pressure heater, pag bigla mong binuksan yan, tinan mo yung mga nagmamarunong sa sasakyan. Overheat, biglang binuksan. Oh. Ang galing. Di ba? Ang galing. Oh, kaya ngayon, Malaki kurban eh. oh. Oh. Di ba? Hindi mo alam, ang dami mo pang pwedeng itapal dyan. Yeah. Yan, magandang tandaan, Team Focus. Tandaan nyo, pag na-pressure kayo, huwag kayo kaagad magpapadala sa pressure. Yep. Huwag kang kakabahan. Kalma mo sarili mo, alalahanin mo yung purpose kung bakit ka nandiyan dyan. Amen. Yeah. Hindi ka inilagay ng Panginoon dyan para ma-pressure ka. Inilagay ka ng Panginoon dyan sa kalagayan mo na yan with a specific purpose. Remember that purpose. Amen. Okay? So I hope natulungan kayo ng ating programa. And kaya huwag nyo i-miss. Once na nag-live na kaagad yan, 8:30 papasok kami kaagad. Anong oras ka nag-live, Sir John, kanina? 8:20 nag-live na Sir John. 10 minutes before ay nag-live na siya. Pumasok kami ng 8:30 sakto. Nag-introduction nag-production video Sir John. Then pasok kami agad. Jump straight into the topic. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo pag lumabas na yung mga ad-libs natin sa gitna, you will
enjoy more this program. And abangan nyo, dahil meron kaming ginagawa ngayon na tawag namin dito ay Staying Alive Vlog. So, abangan nyo yan. New vlogs every Monday will drop out. So, don't forget to hit the link, the subscribe, subscribe button. Follow. Yan. Tapos, Like and share. ano nyo na lang, Like share and nyo share. na lang. Yan. Like, comment, Hindi, seryoso. Kaya namin to ginagawa. Makita nyo yung behind the scenes. Kasi sabi ko nga dun sa ito lang nakikita nyo eh. May makikita kayo doon, gray. Hindi Yes. nyo alam. Di ko na nga pinaalala. may, Loko. yung tipo nagsasalita siya, akala niya video lang pero di niya alam naka-timelapse Timelapse pala. pala. So salita siya ng salita doon, di naman naririnig, di ba? Oh, yan. So lahat yan makikita. Hindi, gusto namin makita nyo kung paano kami nagbiblog. Sayang hindi mo na, kanina kasi may nangyari dito, katulad nyo, sinasabi ko sa inyo, alam nyo ba kanina, hindi mabuksan yung computer natin? Ay, oo nga. Hindi mabuksan. Para binlag ko. Lahat ng password, ewan ko kung ano, nasa na si Sir Vince, bigla nawala. Di ko alam kung Nagpakumbaba. sinong gumalaw dyan ng user natin dyan eh. Naging CBBC, X. Christ nga. X Team Focus. Christ Sabi ko, Bible wala Labs. namang ganun. Wala namang ganun na na Team Focus, CBBC, CSI, X Team Focus. Walang ganun dyan sa user na yan. Hindi mabuksan. Sir Dominic, Hindi tama namin yung, alam mo eh. tama password, di ba? Tama yung password. Alam mo ano ginawa namin? Tinawagan namin si boss admin, si Sir Tony. Yes. Pagtawag namin kay Sir Tony, tinype ko ulit yung same password, no wrong spelling, hindi naka-caps lock, lahat yung tama. Bigla nagbukas. Sabi ko, Narinig Sir nila Tony, yung boses. natakot lang kay Sir Tony. Narinig nila yung boses. Alam niya kaya siyang galawin ni Sir Tony. Natakot siya. So, grabe. So, yung mga ganon, lahat yan, hindi nyo nakikita yan. At mga kalokohan ng host kakulitan ng mga host bago mag-start yung programa. Mamaya may kita paano magbihis si Sir Dominic. Kaya, May makikita kayong gray. ito lang, hindi ito eh. Nag-ano ka ba? Bibidyo nga sana ako ba nagmumotor sir? Uy, wag. Habang pasipot-sipot Yan, siya, yan. no? So lahat yan, makikita nyo yan. Ma-reckless And of driving course, yan. syempre, hindi lang kami, C5. pati kayo, makikita nyo sarili nyo dyan. Hindi ko alam kung paano gagawin ng editor namin yan. Hindi pa Yes. naman namin binabayaran yon. Ang deal niya lang sa amin, kahit wag nyo na akong bayaran, pakainin nyo lang ako. Angel So Yes. kilala nyo na kung sino yung editor namin. Yes. Burger lang daw yan. Sir, may bago siyang pangalan. Ano? Media Queen. Medyo. Media Queen. Tara na. Tama na. Okay. Shoutout na nga lang tayo sa ano Sir Jan, sa mga Chris station Aquino. natin, ha? Chris Aquino. Sa mga station natin. Yan! Magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout sa inyo dyan sa... Ingat kayo, huwag kayo masyadong susunod sa liwanag, mga kapatid. Diyan Parang sa mamamatay na, Sablon. no? Sablon Sablon Station. Station. Baka sumunod kayo sa liwanag, ha? Rico. Kasi may filter. Sir Jan, next time nga pakitrabaho tong TV natin sa para makikita rin. Ayun! Ha? Ayun. Ng mga... Yan. Hindi, Bumalik yung na sila sa mundo. Para makita rin ng mga Maulap audience kanina natin, ha? maulap. Yan, maulap kasi kanina. Yan. Shoutout sa inyo, kila Sister Chanel. And of course, sa Kaasi Station, again, happy birthday, Mark. At ganun din sa mga Wow. kabataan dyan. Amen. Yun, no? Yeah. At sa mga... Nasaan na yun? Shoutout kay Brian, kay Rico yan eh. Si Brian. Kaya mo Nasaan? ba yan? Ayun, Saan sir. si Brian? Yan, si Brian and... Solo. Sino tayo isa? Brian. Mary. Fade away. Sister. Sister Mary. Yan, si Sister Mary. Shoutout. And kay Arian Joy, Tenerife Station. Shoutout sa inyo. Meron ba tayong Kala deaf? ko din sila gumaga. May deaf ba tayo kasama ngayon? Sino? Yan. Si Brian. Ay, yung binati ko. Hindi si Brian. Hindi si Brian. Sorry. Ayan, yan. Yan, si May. As the Yung- pala yung siya. ano, Nagsasalita yan. Yung Si Brian. Ha? Raul. Nagsasalita. Basta pakisabi sa kanya magandang gabi. Good evening. Yan. Alright. So, again, I hope you enjoy. And of course, sa Facebook Live natin, maraming tayong nanonood ngayon. Shoutout sa inyong lahat. And syempre, masaya kami na tayo nakakabalik tuloy-tuloy ang Amen. programa na ito. Amen. Of course, a big shoutout sa ating mahal na pastor yan sa mga full-time staff ng church, kaway-kaway. Likewise. At sa Pasay West area na nandito ngayon, sila Brother Larry Joy, at sa malapit kanyang si Joy, kasama. Yan. At sa West Bank. Uy, Joy. Yan. Sila lang. And then the rest ay full-time staff na. Okay, of course, shoutout sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program is Staying Alive. Maraming salamat po, Pastor, for giving us the opportunity to serve God through this program. Amen. And a big thanks to you and shout out to you
At of course, ingat po kayo, Pastor, sa pag-uwi. And of course, sa aming mga kasamahan dito, along with Sir Dominic, Brother JJ, and Brother Steven, at sa ating live stream technician, Sir John Kilaiko, and audio technician natin, si Sir Rumir, and the man who is behind the camera always, today and forever, si Sir Vince. Yan, at shoutout sa'yo. At sa lahat pa ng buo-buo ng programa na ito, Team Focus Leaders, shoutout sa inyong lahat. Amen. And let's keep doing what we are doing for God. Tandaan nyo, Amen. let's live, Team Focus, live your life with purpose. Amen. Amen. Do it for Him and live for Him. Okay? So we will see you on the next episode of your favorite evening program. This is Team Focus, Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Peace! Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve God. Serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus That makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, good, good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit.